Hello, Leo. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Love reading tayo muli para sa sign ng Leo. Ito po ay para sa June 2025. Kunin niyo lamang po ang mga mensahe na nakarelate kayo. Tapon niyo yung hindi. Kung hindi kayo nakarelate, okay lang yan. Maaring ang next na upload, dun tayo makaka-relate. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin yon. Otherwise, stay lang dito, maaring may mapulot tayo sa oracle card sa dulo. Yan, ang ating oracle card. Kahit sino, pwede gumamit yan. Hindi kinakailangan maging licensed or certified tarot reader para gumamit ng oracle card. So, merong dahilan kung ba tayo napadpad dito. Merong mensahe sa isang card, pwedeng makarelate tayo doon, pwedeng ibang sign, makarelate pa rin tayo. Kunin nyo lang yung rising sign. Sun, Moon, Rising sign. Applicable. Okay, Emperor. This could be you o pwede din na ibang tao to. May enerhiya ng control, manipulation, um, narinig ko pang gagamit. Siguro meron kang, yung partner mo ay very strict, pwede din na demanding, very authoritative figure. May authoritative figure na naghaharing uri dyan sa iyong love situation ngayon. Pwede din na bata ka pa, tinidiktahan ka o nadiktahan ka ng iyong magulang, pwedeng arranged marriage ito. Sa ngayon, dahil isa pa lang yan, hindi ko pa feel na siya yung partner mo. So, titingnan natin dito sa mga ibang cards kung sino yan. Kita mo yung tumalon? Yung gusto mag-pop? Emperor. Siya ulit. Leo, ikaw ay nasa isang sitwasyon, maaaring ito ay isang abusive relationship. Ngayon pa lang, sabihin ko na sa'yo, kung ikaw ay nandyan, umalis ka na dyan. Pwede din na ikaw to. May enerhiya ng, yung hawak ka sa leeg, pwedeng literal, pwedeng figurative na hawak ka sa leeg. May tao na nag-a-assert niyan around this relationship. It could also be you. Kung ikaw yan, Leo, pakawalan mo na yung tao na sinasakal mo, kung nasasakal mo man siya. May authority, may takot, may pangamba around it. Masyadong marami yon. Ulitin natin. Pero tingnan mo, dalawang emperor agad. Opening pa lang ng reading mo, Leo. Merong controlling figure around you. Pwedeng yung parents mo, pwede din na iba sa inyo. Very extreme to, ha? Example lang. General reading to, so hindi ko pwedeng sabihin na ito yung hindi ko pwedeng isubo sa'yo na ito yung mangyayari sa'yo o nangyayari sa'yo. So, kung nangyayari na to sa Leo, nakakonect ko ngayon para sa kanya tong reading na to. So, yung extreme scenario na nakikita ko dito is yung both ginugroom, pwedeng ganon, ginugroom, both parents ay abusive. At trapped si Leo sa sitwasyon na yon. Family situation. Pwede din na yun nga, relationship, kasal ka sa isang tao na very, very controlling. Pwedeng Aries ang iyong karelasyon. So, fight fire with fire. Parehas kayong fire sign. Parehas kayong matapang. Pero, sadyang may impluensya. Malakas ang kapit. May impluensya itong tao na to. At, maaaring nadidiktahan niya kung ano ang choices mo in life. At maaaring hindi ka makaalis. Ano pa ang ganap? Alam mo, extreme to talaga, pero yun yung napipick up ko, grooming. Merong isang tao dito na ini-explore niya yung kanyang emotions. Ini-explore niya ang kanyang damdamin towards sa tao na to. Maaaring malaki yung age gap mo dun sa partner mo o dun sa karelasyon mo ngayon. Malaki yung age gap, and so I'm kind of picking up yung energy na blinded by love, blinded by a certain soul contract na hindi mo pa fully nakikita as manipulation or control.
Kaya ako nasabi na grooming. Two of Cups, maaaring may hindi pagtatalo, hindi pagkakasunduan. May isa sa inyo ayaw na dun sa isa. Ano ba yan? Emperor na naman, oh. Dalawa kasi yung emperor sa deck na to. Isang babae tsaka isang lalaki. Para makuha mo ang emperor ng paulit-ulit, merong authoritative figure around you trying to control how you decide. Hindi ka makaalis sa dysfunctional na relationship kasi hawak ka pa sa leeg. Pwedeng ikaw to, yung may hawak sa leeg dun sa partner mo, mas bata siya sa'yo, and you feel like may power ka over. Hindi pantay yung power dynamics sa relationship na ito. Pero, kung yung isa controlling, yung isa very innocent, very, nag-explore pa siya. Pumasok sa isip ko, BDSM, bondage and discipline, sadomasochism. Maaring iba sa inyo. 50 Shades of Grey, kung hindi nyo alam yung BDSM, yung 50 Shades of Grey, ganon. Ganon yung dynamics na nakita ko. Lagi nakukuha tong Wheel of Fortune sa fifth card. The wheel would be in your favor. Suswertehin. Siguro kung, I'm not really sure. Depende siguro sa clarification na card after this. Hindi ko sure kung this is a very unique and very kakaiba na relasyon. Hindi ko alam kung yung swerte ay darating dahil dun sa uniqueness of this relationship o yung swerte ay because may aalis na sa relationship na ito. For some reason, maaaring nag-work siya. Yung bondage and discipline na yon, nag-work siya. Pero Two of Cups na gitnang-gitna, na reverse pa, merong resistance o merong parang nagki-cringe or hindi pa fully acceptable sa kanya. Hindi pa niya fully natatanggap kung ano yung setup na unique dito sa connection na ito. Pwedeng yung iba sa inyo ay work out pa lang itong connection na to, hindi pa kayo talaga. Pero merong mas dito, may mas dominant at very obvious yung dominance niya. Pwedeng ikaw yun Leo. Kasi fire sign kay Leo kay parang sorry Leo, pero si Leo kasi ay very confident and may tendency siya na me. So, pwedeng ikaw yung controlling person na hindi mo sadya, hindi deliberate, pero it just so happen na mas malakas, mas dominant yung force. You're a force to reckon with kasi, Leo. Pero for some reason, maaaring yung iba sa inyo, nasa isang relasyon na hindi ma-assert ng partner mo na hindi siya sang-ayon dun sa mga pag-assert mo ng power. Bata pa siya siguro, pwedeng ganun. Kung hindi pa kayo in a relationship with this person, pwedeng na-meet mo ito sa work. Pwede din na yung dominance and asserting power ay may kinalaman sa pera, sa finances, sa ipon. Maaaring hindi kayo parehas ng values o ng relationship with money. And so, kung sino man yung controlling or mas may say o yung nasusunod sa relasyon na to, siya yung nagdidikta kung paano i-handle yung pera. Siya yung nagdidikta kung paano. Siguro, sinasabi niya sa'yo kung ikaw yung mas bata or ikaw yung kung ikaw yung hindi dominant. Sinasabihan ka na hindi ka magaling sa pera, waldas ka sa pera. Hindi kayo magkasundo in some ways. In more ways actually than one. At maaari yung hindi pagkakasundo na yun ay may kinalaman sa pera na naman. Merong isang tao na pwedeng it's either bata pa or chill lang or apathetic siya sa kung ano man yung pagdesisyonan ng isa. Kaya siya yung nasusunod. I don't think may issue kung hindi man pantay yung power relations, may isang mas dominante sa relationship na to. Kung hindi pantay yung power dynamics, okay lang dun sa isa kasi pwedeng yun nga mas bata siya, pwedeng ginagalang niya yung tao, yung isa, yung partner niya.
May isang dominant at hindi siya nagiging issue so far. Hindi siya issue sa relationship. Pero, pwede din kasi na issue siya, pero, alam mo yun, ginagaslight mo pa yung sarili mo na hindi okay lang yan, ganyan talaga yan. Hindi kasi okay lang yan kasi mas matanda siya sa akin. Naniniwala ako na he has my best interests at heart. Hindi niya ako papabayaan, pero deep down inside, hindi ka masyadong komportable sa mga desisyon na ginagawa ng partner mo o ini-impose, sinasabi sa'yo na gawin mo, sinasabi sa'yo ng partner mo. Merong, pwede kasi na boss mo to eh, tas yung iba sa inyo siguro boss niya to, tapos nagka-develop sila ng relationship. May exploration, hindi mo nakikita kung ano man yung controlling aspect sa relationship na to, hindi nakikita nung isa na controlling yon. Pero sobrang lakas ng may dominant talaga. At yung dominant person na yun, siya ang nagtapatakbo ng relationship na ito. May discovery, pwedeng may ayan no, tingnan mo, may biglang yumabong from under the earth na-discover niya. Pwedeng a new work opportunity will come to you. Clarifying yung Two of Cups, Four of Pentacles. Maaaring yung hindi pagkakasunduan ay may kinalaman sa pera. Maaaring yung control, pag-assert ng control ay may kinalaman sa pera. Maaaring yung tension between the two of you sa relationship na to ay may kinalaman sa kung paano isi-spend yung pera. Sino tong emperor na to? Ito. Emperor. Babae. Babae siya. Strict and stern. Bago. Siguro yung iba sa inyo na-attract yung mga tao na malakas ang dominant ang personality, type A ang personality, very dominant, very ako ang masusunod, my way or the highway. I can't help but think na nakaka-attract kayo ng katulad nyo na very fierce ang energy. At for some reason, nagwo-work siya. Pwede siguro na yung ibang tao tingin sa connection na to ay hindi magtatagal or hindi magwo-work or masyado kang bata, masyadong bata yung karelasyon mo, masyadong matanda. Merong distinct na differences sa kung hindi mo pa karelasyon 'to, maaaring yung mga kaibigan ninyo o yung mga tao sa paligid nyo ay hindi sang-ayon sa pagsasama o dun sa ligawan o whatever the stage, the situation that you have in your relationship. Yung iba sa inyo maaaring sinasabihan na parang masyado siyang matanda for you, masyado siyang bata, hindi kayo bagay. Short of saying, parang hindi kayo bagay. Pero for some reason, open ka lang doon sa uh, dominance dominance ng tao na yon. Open ka whatever the situation might bring. Pwedeng hindi mo sinasabi sa kanila nag-aaway kayo sa pera o hindi mo sinasabi sa kanila na yung isa mas maraming gastos, pwedeng ikaw yung mas maraming gastos more than the partner. There's a new beginning here coming. Merong mauumpisahan na bago. Pero emperor ulit yung uumpisahan. So, maaari din na it's either itong emperor na to, an authoritative figure in your life, pwedeng tatay mo, pwedeng nanay mo, babae kasi yung emperor na yan, pwedeng nanay mo sasabihin sa'yo, umalis ka na dyan sa relasyon na yan, o kaya
mag-abroad ka na lang, pumunta ka na lang dito. Merong mga tao sa paligid mo, Leo, na itatry o tinry kang i-influence towards something new. Pwede din na nandito ka sa sitwasyon na to ngayon na yung controlling yung partner mo dahil sa mga tao sa paligid mo na sinabi na itry mo kayang ganito, itry mo pumunta sa ganito. Pero for some reason, siguro si Leo ay very go with the flow lang. Ah, subukan ko lang, very open ka sa experiences, kaya na-attract mo yung mga tao na nagtatry mag-assert ng dominance sa'yo. Pero yun nga, meron kang bagong tatahakin. Mahilig ka yata sa adventure. Si Leo ay mahilig siguro sa adventure. Kaya hindi siya natatakot kung meron mang surprising, nakagulat o parang bago sa experience mo in life. Kasi yan, go ka lang ng go. Feeling ko nga kung meron mang dominant na tao, para sa tingin ng ibang, kung may dominant na tao sa buhay mo, you don't see it as a negative situation. Para sa'yo, open ka lang to explore. At open ka sa new beginnings. Um, New beginning, new beginning. The Fool starting with, alam mo yan, tingnan mo yun, tutuklawin, may tinungtungan siya na ano pala, crocodile pala. At may shock factor pero hindi siya ganun katakot sa new beginning na ito. Meron pang isang tao dito na umaaligid sa'yo. I feel like ito yan, yung mga emperor. Um, Very dominant. My way or the highway. Very charming siya magsalita. Very creative. Pwedeng na-meet mo to sa work or pwedeng sa isang project, isang creative project. Alam niya kung ano yung he speaks his mind at hindi siya takot na he has this vision of a certain thing tas hindi siya takot i-express yun. Pwedeng ikaw to, pero pwede din na isang tao to na fire sign din, katulad mo. Aris ang napipick up ko na energy. So, for some reason, kahit pa deep in your heart ay meron siya mga choices na hindi kasang-ayon o parang nagki-cringe ka, marami pa ring mga bagay na nagkakasundo kayo. Mahilig kayo siguro sa adventure, mahilig kayo sa creative endeavors, at yun yung passion, you share your passion. May ka-share ka ng passion mo. Although para sa ibang tao, tingin nila controlling siya, or pwede nga totoo talagang controlling siya, parang you don't mind eh. O puwede din naman na yung iba sa inyo na who minds, so na nagbo-bother dun sa dominant, characteristic ng partner niya, I strongly feel that whenever you feel the need na mag-start na ng panibago, there would be, the will be in your favor. So, um hindi ka papabayaan ni universe in that sense. Kasi ang dami mong bago dito, tapos meron ka pang Page of Cups, exploration of your feelings, may mga bagay na hindi perfect, pero para sa'yo, it's part of the relationship game, nothing is perfect. So, dun lang tayo sa openness and exploration. Very open. Kahit pa, alam mo yun, kahit pa yung tingin ng ibang tao na sasaktan ka na or ginagamit ka, para sa'yo, you're just being open and really ready ka for new experiences. Kaya nga parang BDSM eh. um, Bondage and discipline, sadomasochism. Yung isa masokista, yung isa sadista, pero uh, sa tingin ng ibang tao, sinasaktan ka, pero para sa'yo, you have some fulfillment around that na hindi yun maintindihan ng ibang tao, siguro din sa presensya ng taong ito, kahit pa sa tingin ng mga pamilya mo, ng mga kaibigan mo ay hindi siya healthy para sa'yo, may satisfaction at merong fulfillment kang nadarama when you are with this person. Very, very unique ang setup. Very, very unique ang setup, pero you are just open. Ayan o, you are just open about um, anything that comes to your door. Mukhang yan ng ito ay affirmation ng ng situation ni Leo ngayon kasi ikaw ay ah,
alam mo yun, kung may weird stuff na papasok sa pinto mo, very open ka sa diversity. Hindi ka nagka-cast ng judgment. Something unexpected in your life, maaring it came or it's coming, pero you're not shutting your door to new experiences. Feeling ko affirmation na to eh, with the story na ano. Kasi ang message ng card na to, hello kasi to. Ang message ng card na to is, wag mong isarado yung pinto mo sa mga new experiences in life. Pero mukhang affirmation na siya dahil yung kwento ko from the tarot spread mo ay yung openness mo ay buhay na buhay. So, kung nandito ka para mapaisip o mag-reflect kung tama ba 'tong pinasok ko. If you are in the process of yung i-accept lang siya as part of the journey, go lang. Basta wag ka lang niyan sasaktan. Wag ka lang sasaktan ng octopus, then it's time to go. Pero for this June, monthly naman tayo mag-reading. For this June, mukhang the wheel is turning in your favor. Whatever this new experience is, it might seem controlling, and merong pagtatalo, pero there is some curiosity and exploration with your feelings. There will be merong mga bagay na hindi mo fully i-all out, pero nandun ka sa stage na ready ka na mag-explore lang, ready ka for a new beginning. Pwede din kasi this could mean na aalis ka na dito sa controlling relationship, pero bottom line, you are ready for a new beginning, and wag mo isarado yung pinto mo sa mga unique experiences na gustong ibigay sa ni universe. So, yun. um, like, share, and subscribe lamang po. Iwan ko na yun doon. At sana maabutan ko kayo at o makita ko kayo ulit next time. Ako po si Ian. See you soon. Bye!